So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalerista. Yan. Welcome po sa ating bagong-bagong YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasapag-subscribe, please subscribe po muna para mahaba-haba pa po ang ating maging pag-usapan. Ngayon pag-usapan natin eto mga DDS vlogger na akala natin talagang sobrang tapang. Akala natin talagang sobrang mga maisog. Sobrang mga palaban kasi yung mga statement nila noong mga nakaraang buwan talagang palaban. Talagang nagbibitaw pa sila ng masasakit na salita para sa mga kongresista na ito. Talagang binabanat-banatan nila yung mga congressman na gusto silang imbestigahan. Pero kahapon, nag-iba yata ang ihip ng hangin sa utak ng mga ito. Yung dating mga maisog, kahapon mga nausog. Dahil yung katapangan nila ay hindi nila naipakita. Bagkus, naipakita nila kung paano sila mapahiya sa buong mundo. Naipakita nila kung paano sila pagtawanan at kutsa-kutsain ng mga Pilipino dahil sa kahihiyan na inabot nila. Dahil nga, inamin nila na nagpapakalat sila ng fake news. Opo, tama po narinig nyo. Inamin nila mismo yan, na sila mismo nagpapakalat talaga ng fake news. Meron pa nga dyan, padrama-drama, meron din dyan, paiyak-iyak. At meron din naman na pero parang napipikon na dahil sobrang kahihiyan ang inaabot niya. Etong nangyaring pagdinig kahapon doon sa TRICOM sa Kongreso, maituturin natin na tagumpay ng bawat Pilipino. Tagumpay ito kasi yung mga nagpapakalat ng fake news unti-unti nang nasusupil ng gobyernong ito. Tagumpay ito kasi yung mga nagpapakalat ng fake news naranasan na nila yung para sa kanila na kahihiyan. Dahil hindi talaga maitatanggi, talagang pahiyang-pahiya sila doon kahapon. Talagang pahiyang-pahiya sila dahil wala na talagang may pagsidlan yung mukha nila sa sobrang kahihiyan. Kasi nga, nagpapakalat sila ng fake news na hindi talaga nila kaya palang panindigan. Yung matapang sila pag nasa kanila silang vlog. Pero nung kaharap na nila yung mga congressman, ayun, nagsorry na lamang. Nagsorry na lang kasi ayaw ma-contempt. Ayaw ma-contempt kasi hindi nila kayang panindigan yung kanilang sinasabi. Kaya ang resulta, ayun, pahiya. Pahiya ang mga DDS vlogger na to na mga walang kredibilidad. Basta tatandaan ninyo kapag vlogger nakampi sa mga Duterte, wala agad kredibilidad yan. Wala agad paninindigan yan. At sa madaling salita, fake news kaagad ang pinapakalat ng mga yan. Basta vlogger ng mga Duterte, fake news yan. Malamang sa alamang talaga yan. So kayo, ano masasabi nyo? Pahiyang-pahiya ba yung mga DDS vlogger kahapon? O talagang pahiyang-pahiya talaga sa sobrang kahihiyan na wala na talagang mukhang maiharap? I-comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.